Bagong balita mula sa News 5 everywhere, ang mga barko nga daw at mga bangka ng Pilipinas sa Rosal Reef ay nakaranas ng pangaharas sa China, mga kapatid, no? Yan ay ayon sa ating Coast Guard, mga tol. Panoorin natin to, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe News 5 everywhere, at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction na tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Muli na namang hinaras ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda at barko ng ating gobyerno sa West Philippine Sea. Actually, mga tol, nakakasawa yung mga ganitong ginagawa ng China. Pero kailangan nating tong panoorin para hindi kayo madadala. Hindi kayo mapapapaniwala agad ng mga pro-China. Wala kailangan din natin talaga maging aware, mga tol. Kailangan nating alamin. Nangyari yan sa Rosal Reef sa May Palawan. Agad yung kinundena ng Philippine Coast Guard. Live mula sa Palawan. Kasi may mga ibang nagko-comment sabing gano'n, anong kinalaman ni Anong kinalaman ni Duterte dyan? Tapos na siya bilang presidente. Problema na ni Marcos yan. Yung ganong comment, mga tol, halatang kagigising pa lang. Walang kalam-alam sa nangyayari, mga tol. Kaya nga may mga ganitong balita, kaya nga may mga ganitong reaction video pa. Diba? Bukod dun sa balita, nagkakaroon ka pa ng idea, no, sa pamamagitan ng ating mga side comment kung anong dapat panigan mo kung saang panig ka dapat nandoon Pilipino ka, nasa Pilipinas ka, West Philippine Sea atin yan, o bakit ka kakampi sa China na inaangkin yan? Diba? Doon pa lang, mga tol, wala na Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakikwento nga sa amin kung anong nangyari dyan. Just 2 barko ng China Coast Guard at barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy ng China ang humabol at nagtangkang harangin ang mga barko ng Pilipinas sa Rosal Reef nitong Huwebes. Tingnan nyo, mga tol, 2 China Coast Guard at 1 barkong pandigma, mga kapatid, ng China. Diba? Napakatapang nila, diba? Kapag Pilipinas lang, tingnan nyo pag may kasamang ibang bansa, asan sila? Mismong mga Pilipinong mangingisda ang nakakita rin yan na nooy katuwang ng PCG at BIFAR sa paglalatag ng payaw sa karagatang sakop ng Recto Bank. Hinarang at hinabol. Hindi na naman nilubayan ng China Coast Guard ang ating mga barko. Sa pagkakataong ito, 2 barko ng China ang nangharas sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nag-escort sa mga mangingisdang Pinoy habang papunta sa Recto Bank nitong Huwebes. Ang mga barkong yan ng China ang parehong mga barko na ng water cannon sa mga resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. May namataan ding barko ng Chinese Navy na ilang beses ni radio challenge ang mga barko ng Pilipinas. Itong radio challenge na to mula sa PLA Navy, mga kapatid. This is Chinese Naval Warship calling. Chinese Naval Warship over. Chinese Navy Warship. This is Philippine Government Vessel. BAB4 MNO 851. We're conducting routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. We are proceeding to our planned route. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Maging ang mga maliliit na bangkang pangisda ng mga Pilipino, hindi pinalampas ng mas malalaking barko ng China Coast Guard. Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos, diba? Ang dami naman daw claimant dyan ang daming ang claimant. Sino ba nang hahara sa atin, di ba? China Diba? Bakit pag ibang mga bansa pumapasok dito, reklamo sila ng reklamo, ang dami nilang sinasabi, etc., etc. Pero etong mga China, tahimik silang lahat, mga tol. No, tahimik sila. Ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuver o delikadong pagmaniobra mga barko ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Sa kuha naman ng drone na ito, hinabol pa ng Chinese vessel ang 2 nating bangka. Ayon sa PCG, tinangkaring bombahin ng tubig ng mga barko ng China ang mga Pilipinong mangingisda.
Sa kabila ng mga panghaharas, matagumpay pa rin nailagay ng mga mangingisdang Pinoy ang nasa 10 payaw sa Roswell Reef na bahagi ng Recto Bank. Sagana sa yamang dagat ang bahaging ito ng ating karagatan, na kilalang traditional fishing ground ng mga mangingisda mula Palawan at Mindoro. Nagsisilbing artipisyal na tahanan ng mga isda ang mga payaw. Malaking tulong mo yan, sir, sa Grabe. panghanap buhay po. Ano po yung mga isda na nakukuha niyo po, sir? Tulingan at saka yung yellowfin, tuna, ganyan. Aabutin ng ilang linggo bago balikan ng mga mangingisda mga inilatag nilang payaw sa bahaging ito ng Roswell Reef na sakop naman ng Recto o Reef Bank. Kwento ng mga mangingisda, malaki ang tulong sa kanila ng mga payaw para mas maparami ang kanilang mga huling isda. Muling kinondena ng Philippine Coast Guard ang iligal at mapanganib na panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pagpapakita raw ito na walang pinipili ang China para sa kanilang personal na interes. Wala, makikita mo talaga kakapalan ng mukha nila, no? Tapos yung mga Pilipino na pro-China, nakakahiya kayo masyado, no? Kayo mga tol, ano masasabi niyo sa mga Pilipinong pro-China, no? Nakakahiya sila masyado. Titigas din ang mga mukha nila, di ba? Para ipagtanggol pa yung mga bansang nananakop sa ating sa ating soberanya. Pero yung ginagawa nila sa ating mga mangingisda, di ba? Na mga tol, nasa 100 plus nautical miles lang yan. Ganong kalapit yan sa Pilipinas para magkaroon ng barko ng China dyan. Napakalayo na sa China yan. Bandang Palawan na yan mga tol eh. 100 plus nautical miles lang yan mula sa Palawan. Tignan mo sa mapa kung may mapa ka dyan sa cellphone mo kung gaano kalayo yan sa China para magkaroon pa ng Coast Guard nila. Coast Guard. Kaya nga tinawag na Coast Guard eh. Binabantayan nila yung mga coastal area nila. Napakalayo na yan mga tol. Napakalayo na yan sa kanila. Tapos yung mga pro-China para maiwasan ng ang mga kaguluhan, no. Dapat maipag-usap tayo, maipagkaibigan na lang tayo sa China. Kakaibiganin mo ba yung mga ganyan? Titigas din ang mga mukha nila, no. It's because again they have this ambitious and greedy claim Greedy talaga. Oo, sobra. justified by their 9-dash line claim, now 10-dash line, na meron silang sovereignty over these waters by virtue of that imaginary line. Oo, di ba? 1948 lang nila inimbento yun eh. Tapos inangkin nila yan mga tol. Dati hindi pa sila makapasok-pasok yung panahon ni Marcos. Kaso yung medyo lumambot na yung ating Pilipinas, bansang Pilipinas, dahil napalitan na tayo ng mga politiko may pansariling interes lang din naman talaga. Ayan na, nakapasok na sila mga tol, no? Well, wala na tayong magagawa dun sa mga nakaraan eh. Binabalikan lang natin ulit para alam ninyong hindi na bago yan. Matagal na sila nandiyan dyan kasi pinabayaan ng mga dating presidente. Tapos dumating na nga sa pagkakataon na ipanalo na nga natin yung arbitral ruling mga tol. Hindi naman isinulong ng dating matapang na presidente, di ba? Ngayon, pinipilit natin yung isulong. Pinipilit nating ipamukha sa kanila. Meron tayong 2016 Arbitral Ruling Award. Di ba? Ito naman ngayon ang dinadanas natin, no? Panghaharas nila. So ang ginagawa ng gobyerno natin para hindi tayo pumasok sa gera, nakikipag-alyansa tayo sa napakaraming bansa. So dito mga tol, nakikita nyo pag may mga kasama tayong barkong naglalayag, wala silang porma eh. Hindi sila makaporma. Pero kapag mga mangingisdang Pilipino, mga Pinoy lang ang nandiyan dyan, ang tatapang nila lahat. Pero kailan nga ba tatapatan ng Pilipinas ang ginagawa ng China sa ating mga teritoryo? Lalo't apektado na ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Tariela, susundin nila kung ano ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba napakalayo pa dun sa sinasabi ni Rocky, Marcos daw dadalhin tayo sa gera. Kaya okay ay nako. Ayoko nga sana bigyan ng reaction pa yun si Rocky kasi talagang puro kabalbalan na lang mga sinasabi nun, pero minsan kailangan natin magbigay ng reaction eh. Baka kasi may ibang mga nakakapanood sa inyo, maniwala kayo. Jess, mabuti na lang at walang Pilipinong mangingisda na nasaktan sa panibagong insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero siniguro ng PCG na mas palalawakin pa nila ang pagpapatrolya sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, maging yung dagdag na mga payaw o mga fishing device na makakatulong naman para sa mga Pilipinong mangingisda. Balik sa iyo, Jess. Nagulat mula pala. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D.
Peace out.